Makakausap naman po natin si Undersecretary Eduardo De Vega, ang napakasipag po na Undersecretary ng Yes. Department of Foreign Affairs. Kumustahin natin, supposedly meron pong repatriation ng mga Pilipino na nasa GIP mula sa scam hub sa Myanmar. Biro mo, na-traffic yung mga Pinoy. Ang alam ko din na nasa Thailand, na ingaling Thailand. pumuntang Thailand, bibigyan daw ng trabaho, pero nauwi sa scam farm sa Naging Myanmar. scammer. Oo, magandang umaga po sa inyo, Undersecretary De Vega. Good morning po. Magandang umaga, good morning, happy weekend. Happy weekend, din sir. po. Undersecretary, ano po ang update? Pauwi na po ba yung pong mga kababayan natin na nabanggit po ninyo sa Senate hearing, sir, nung pong nakaraang linggo na for repatriation ng about 200 OFW, Wow, Pinoy workers po from Myanmar? Tama po ba, sir? Opo, yung mga to po, kasama to sa mga iba't ibang lahi. Marami sila, libo-libo sila nandun. Tapos, nung napilitan magsara yung mga scam factories, dahil kinat yung kanilang kuryente, ganyan, pick up sila ng mga rebel groups kasi ang teritoryo nun, hindi hawak ng Myanmar military government, no? Hawak ng mga armed groups. So, sila ngayon ang kumukup sa mga to bago i-turn over sa Myanmar. Tapos galing ni mga authorities, itapatawid ng ilog papuntang Thailand sa Mesot, sa Liang Town, kung saan aabangan namin sila ng pamahalaan at idadalhin sa Bangkok para sa flights pa uwi. Now, sa Lunes, may 30 na uwi. Sa Tuesday, almost 176, yan ang kabilang. So, ang total niyan, 206. So, by Wednesday, nakauwi na 206. At saka pag dito, sasalubungin sila ng iba't ibang siya ng gobyerno. Kunyari, DMW, tutulungan sila sa reintegration, ganyan. Tapos yung Interagency Council Against Human Trafficking, kukunin yung salaysay nila para tignan paano natin mahihinto itong mga illegal recruitment. Opo. So, at least, makakauwi na po. Opo, ayun. Magandang balita po yan, Yes, Undersecretary opo. De Vega. Ngayon po, pag nakauwi na itong 206 at habang nag-uusap tayo, meron pa po bang mga Filipino na nasa mga scam farm sa Myanmar na kailangang i-rescue? Di alam ko, pero meron pa Merong at least 50 pa. Tapos, ang technique dyan, kailangan kausap nga natin yung mga otoridades, yung mga pinangkulan. Eventually, marirescue rin yan, no? Sana mapabilis lang, tulad ng iba. Kasi, ang problema, maraming scam farms. Yes. At saka ilang libo ang mga iba't ibang mga mamamayan ng iba't ibang bansa. Nandun, karamihan Chinese. Lagpas kalahati Chinese. Sir, doong Kaya napatagal yung atin, hindi priority yung mga ibang lahi. Chinese ang inuuna kasi libo-libo. Pero dahil pumunta ako doon at nakiusap, nakatulog yun, kaya next week makakauwi na. So yung 50, we'll just follow it up. At may balita kami, meron pa mga iba na, maniwala kayo may iba gusto pa pumunta doon? Yun nga, Yan sir. ang Opo. Di ba, sir, ang una is paano sila nakarating doon? Paano sila napadpad sa Myanmar? Samantalang, I'm sure, hindi po natin pinapayagan ng deployment ng mga manggagawa, lalo na sa mga scam farms. So, paano sila nakarating? At bakit po meron pa rin nagpupursigi pala o nare-recruit na pumunta, Yusek? Opo. Yung paano muna pag-recruit? Online recruitment yan. Online. At iba dyan, hindi galing Pilipinas. Mga Pilipino na nasa Dubai, nasa iba-ibang bansa. Okay. Sasabihin palagi may trabaho na kaya nila yung mga customer service representative, mga computer, ganyan. Sa Bangkok palagi sinasabi sa Thailand. Ngayon, pagdating doon, pipick upin sila. Ilang oras yan? Mga 8 hours ida-drive sa border. Maliit lang yung tawiran, ilog lang, nandun na sila sa Myanmar. Ngayon, paano nakakarating doon? Kasi pag-aalis ng Pilipinas, palagi sinasabi ang puta na Thailand. Pwede naman tayong magbiyahe sa Thailand na walang visa. Dahil ASEAN, sasabihin na turista sila. Ngayon, marami nang ino-offload yung Bureau of Immigration. Pag alam ng Bureau of Immigration na nahalata nila na hindi ka talaga turista, kunyari, unang travel mo lang, yung passport mo walang laman ng ibang bansa, magdududa sila ng konti kasi alam nila mga Pilipino pag nagta-travel, ang unang pinupuntahan natin para magturista, Hong Kong, Singapore, Korea, maybe US, hindi Bangkok. So pagdududahan nila, araw-araw may mga ino-offload na bayan. Pero yung iba nakakalusot. O yung iba, tulad ng sinabi mismo ng immigration, dun sa same hearing,
Minsan, di ba, lulusot sila hindi sa airport, doon ng Mindanao. Ano, parang unusual nga sir na unang biyahe Thailand agad. Oo. Di ba usually pag tayo mga Pinoy, nagka-budget Hong Kong, Hong Kong. magdi-Disneyland ka, di ba? Yes. O Singapore. Pero Thailand, unusual yun sir para sa inyong tingin na unahin na pupuntahan. Of course, pero tourist sites Turista, rin naman. opo, Pero- as turista. At saka maraming flights araw-araw. Pilipino lang sa Thai, kaya magaling pumunta doon. Ngayon, ang nangyari, yung iba, dadaan din sa Mindanao. Mm. Yun ang red flag. Opo. Mga kababayan, kung nakikinig kayo, dalawang bayo namin, no? Kung may pangako sa inyo na trabaho sa Thailand, huwag kayo pumunta kung hindi dadaan ng proseso. Kasi bawal magtrabaho sa Thailand na hindi totoo yung basta dating kayo makakatrabaho kayo. Hindi po. Kailangan may work visa, dadaan ng proseso. Opo. Pangalawa, kung ang sabi sa inyo, kahit ang paraan na pumunta doon, hindi tayo dadaan ng ticket, ni Red Tempal, pupunta muna tayong Malaysia o tatawid muna tayong Mindanao. Yun na yung red flag Red yun. flag Bakit din. ganun? Oo. At Kung saka, ano. So, Opo. pag may pangako sa inyo, huwag basta-basta. Ngayon, may huli kayong tanong, bakit may pupunta pa? iyo po. Kasi, yung iba naman kumikita eh. Mhm. Ngayon, ayaw ko sabihin, tulad ng sabi ni Senator Tiberos, matagal na ayaw niya maniwala na may mga Pilipino na gusto mag-scam. Pero yung iba nagbabaka sakali. Ah, So, meron namang hindi meron pong hindi talaga pinili at kusa po nilang... pinili. Parang, Opo. meron ba iba ayaw umuwi kasi siguro nagka-boyfriend na doon o siguro yung amo mismo, yung hindi mo masabi, di ba? Alam naman natin kung OFW, maraming dahilan. O baka akala nila, kumikita na sila doon. Opo. Ang mga talagang kailangan umuwi, yung gustong umuwi traditional, yung mga hindi nakaka-fulfill ng quota, Yeah. Oho. tapos sinasaktan. Opo, pero Yusek, bukod po sa Myanmar, meron po bang ibang mga bansa pa na minomonitor din ho kayo na yun nga, may mga kababayan ho tayo na Dinala sa scam farm. naging scammers na at victims na Meron rin mas po? konti, pero meron po sa Laos at sa Cambodia. Ang balita rin namin, itong mga investor dyan sa scam sa Myanmar, dahil nagsasara na doon, baka lumipat ng Africa. Kaya meron na rin mga Africa. Pilipino pumuntang Ghana o Nigeria. Mhm. So, ang layo nun. Mas mahirap yun. Ang layo. Sir, may nabanggit pa nga po kayo sa Senate hearing na dinala na sa Fiji at saka sa Ghana. Yes, meron. Yung Fiji, hindi tutukol sa same, ibang ano ito, ibang, ibang network, no? Pero, yun, kaya nag-iisip nga yung Philippine government, yung DFA, Mhm. wala tayong embahada doon sa Fiji, pero darating ang panahon na magtatayo din tayo ng embassy doon. Kasi yun nga, may mga Pilipino na dadala doon na nasa scam eh. So, well, ang best way is prevention, di ba? Kahit Yes. sinong doktor sabihin, best cure is prevention. Mhm. Kaya itong mga ipanayam nyo sa akin at saka sa ibang mga opisyalis, Opo. binibigyan ko kayo ng opportunity, papanigan ko kayo mga kababayan, Mhm. kung meron kayong kamag-anak na hindi pa accounted for, hindi pa nakauwi, pwede nyo kontakin kami, pwede kayo punta ng DFA sa Double Dragon meeting, o pwede kayo punta pati OWA. Meron silang hotline 1348. Opo. Ngayon, kung meron naman sa inyong pangako trabaho, once again, dumaan kayo kahit na matagal sa proseso kasi maraming Para sigurado naman. mga scamming. Gusto ba nyo Yeah. mag-scam kayo? Lalo na kung Thailand, nagsasara na nga yung sa Myanmar eh. Mhm. So, gusto ba nyo puntakin Thailand at daling kayo sa mas malayo? Tsaka Pero sir, yun nga po, Yusek, no, meron bang ginagawang action yung government like yung kayo po DFA, nakikipag-coordinate po kayo sa DMW, sa OWA or sa BI para po na kumbaga nahahanap natin itong mga sindikato, di ba? Or yung mga nagmo-modus ho sa ating mga kababayan para po sila mismo napipigilan na rin natin. Opo. In fact, di ba sabi ko, iuwi namin. Pag uwi yan, sasalubungin sila mismo ng mga PICO-DOJ, yung may agency, yung Agency Council Against Human Trafficking, Iyakan. Mhm. para kunin talaga. Ang problema, ayaw nila minsan mag-cooperate. Sabi dapat nila kung paano sila na-scam, no? So, yun ang isang paraan. Kasi ang ginagawa namin, puro alaga. Yung uuwi, or yung DMW, bibigyan sila ng financial Kababayan, assistance, yeah. hanapan ng trabaho dito, or hanapan ng trabaho sa ibang bansa. Pero tama ang sabi nyo, hindi yan nadulutas yung tunay na solusyon na problema na may scamming. Mhm. So, well, may interagency council nga, si Under Secretary Nicholas T. Opo. So, siya yung gumagalan to. So, pag Tuesday, matuturn over sila doon para tignan kung bago sila makauwi, kukunin muna ng
iimbestigahan muna, no? Kasi kasama dyan sa uuwi, I think, baka yung iba dyan, yung mga recruiter mismo na Pilipino nandun. Ibig sabihin, baka merong nagpunta doon. Tapos masaya naman, hindi naman siya nagrereklamo. Mamayang konti, yung buong pamilya niya o yung buong baryo niya Dinala na. na-recruit na doon. So pag uwi yan, isa-set aside siguro ng agency yan na i-check kung illegal recruitment yun eh. So we're trying to do what we can, pero tulad ng sinabi nga sa hearing ng mga opisyalis, kung talagang namimilit, you can, ang laki-laki ng Pilipinas, yung ating mga ports, Opo. makakalusot yan. Sana, sana po, although Myanmar and Thailand, sinabi sa akin, they're really working para masara na itong mga compound na to. So we hope regional cooperation, madulutas natin to. Opo, ito po, Undersecretary, kasi may nabanggit po si na Senator Gatchalian, Senator Ontiveros, na meron kasing mga nag-a-advertise sa Facebook na libre daw po na biyahe sa Thailand, tapos pipiliin dun sa mga magko-comment. Siyempre, tayo sino ba naman ayaw ng libre, di ba? So may kakagat na, kakagat doon libre. Pagdating sa orientation, either sasabihin totoong libre, dadani sa Thailand, yung pala ang uwi ay sa scam hub, o kaya naman sa orientation sasabihin na magtatrabaho ka talaga doon sa scam farm. May pumapayag. Ang ano namin, ang base yan sa aming mga interview nakakausap, alam nila na magtatrabaho sila. No? Wala pang, Alam. well, pinag-aaralan to ng ating mga ahensya, no? Opo. Kung talagang paano to na, go to Thailand for free. Tapos pag nandun ka, captive ka na. Ganyan. Kasi ang kinakausap namin pag inuuwi, palaging sinasabi, may alok ng trabaho talaga. Hindi yung basta-basta pagdating doon. Kala turista yung pala magtrabaho. Kasi, yun, okay. Okay, papaalala ko rin sa mga kabayan. Di ba, if something is too good to be true, hindi yan totoo. Kasi, wala naman libre. I mean, bakit kayo bibigyan ng libreng sakay? Libreng trip? Di ba tayo nakaka-receive tayo, baka pati kayo sa internet, yung mga, do you want a job? Yung mga ganyan. Ay, opo. You want a job? 1,000 Sa WhatsApp at saka sa Viber, meron. Or mga, para sa mga lalaki, magagandang babae na, hi, how are you? Parang hindi totoo yan. So, ito, sasabihin, free trip to, bakit free trip? Bakit nagbibigay ng free trip? So, siguro kung Philippine government yan, kunyari si Mayor so-and-so, si Governor so-and-so, gusto niyang hikayat yung mga tao, bisitahin yung kanilang beach resort doon. Baka maniwala pa na free talaga. Pero para pumunta sa ibang bansa, mga kababayan, wag magpaloko. Pero Undersecretary, ito po bang mga victims natin, gumamit po ba sila ng lehitimong mga pasaporte? Kasi baka iba yung ginamit na pangalan o kaya hindi naman pala legit na passports ang ginamit. Almost all talagang passport. Kasi remember, hindi nila kailangan ng work visa. At pwede naman tayo pumunta sa Thailand. Basta may passport. Hindi kailangan ng visa. So, lehitimong passport. In fact, pag umuwi sila, pag ni-rescue, hawak nila yung passport. Buti hindi hawak na. Buti hindi kompistado, no? Yeah. Hawak nila yung passport nila. Yung mga nakuha yung passport, ini-issue namin dun sa Thailand ng yung papel, yung travel document para lang makasakaw ng reply makauwi. Pero karamihan hawak nila passport nila. At saka tunay na passport. Lumalabas sa aming record na kunyari, passport number, name, date. So lumalabas. Ito yun. So paano to? Talagang Thailand po ang jump off point papunta ng either Myanmar o Laos and Cambodia. Talagang Thailand po ang punta. So mag-ingat-ingat na yung ating mga kababayan pag alok na trabaho Thailand. Pero dahil po dito sa nangyayari, hindi ho ba napag-iisipan ng Thailand na pagka Pilipinas manggagaling, kailangan mag-require na ng visa? Hindi po kasi ASEAN tayo. Never magkakaroon ng visa. Besides, politiko, hindi ng Pilipino ang scammer o naloloko. Opo. In fact, mas marami pang Vietnamese, ngayon mas maraming Indonesian, at certainly mas maraming Chinese, hindi naman ASEAN, pero Chinese, na nandun. Yung Pilipino, a few hundred. Yung Vietnam, mga 600. Indonesia, almost 1,000. China, ilang libo-libo. So, hindi ganun kadami yung Pilipino. Kasi, noong 2022 pa,
pinaglalabanan natin ito. Saka nagpaparinig ng Senator Tiberos nun eh. Opo. Kaya baka nababawasan yung mga nasa scam. At marami na tayong nauwi since 2023. So, hindi ganun katabi tayo. So, hindi mangyayari yun. At gusto ko sabihin, hindi natin, ayaw natin palabasin na masama ang Thailand. Sinusubukan nila magawa. Pero tulad ng ating Bureau of Immigration, limited ang magawa masyadong decidido. Kaya ngayon, ang ginagawa ng Thailand, ginagawa na lahat para masara din yung companies dun sa across the river kasi tinatap yung kanilang internet, tinatap yung water. Kaya sinat down ng Thailand para mapinita magsara itong mga compound. Opo. Ngayon, asahan natin hindi lang Ninas Cogonto na hindi lang ngayon, mamaya konti, September, October, November, tatayo na naman. So, right now, nag-repatriate tayo. So, musay naman ang ating relationship with Thailand, kaya nga, at saka with Myanmar, kaya nga nakaka-uwi na mga kababayan natin. At meantime po, Undersecretary De Vega na tayo po ay nagre-rescue, nagre-repatriate po ng mga na-rescue from the scam hubs. Meron din po dito mga foreigner naman, mga Chinese, di ba ho, nagde-deport tayo ng mga na-aresto. workers. Oo, na-aresto, kaya na-rescue, kung anumang term doon ng mga Sa mga pogo workers. Kaya nga nagpapasalamat din sa atin Myanmar, Thailand, kasi Myanmar merong 40 tayong nahuli, tapos i-deport. No? So, nagpapasalamat. Meron sila dito, kasi regional network to eh. Yes, sir. So, Sir, yung nga po, meron din po dito mga dinideport ng mga Chinese and all. So, ang natakal din po kasi sa Senate hearing na nag-participate kayo, sir. Yung deportation po, tama ba, sir? Nag-express ng concern ang China at saka ang Vietnam dahil yung pong mga deportation natin, may mga layover, mga transit flight. So, nakakawala sila. Nakakawala. During Myanmar layover. din. Reklamo. Meron tayong dineport decision yung hinihintay ng Myanmar. 4 lang dumating doon sa Myanmar. Ano nangyari sa dalawa? So, hindi lang pa, sir, Myanmar, sir, sorry hindi lang pala mga Chinese kasi sa ang naging concern ni na Senator Gatchalian. Mga pogo Yung boss sa mga Chinese. pogo boss, o tsaka usually po Chinese na nakakakawala and then nagkaroon ng report na Vietnamese. Sir, yun din po ba ang lumabas sa inyong record? At so, ibig sabihin, yun nga, nabanggit nyo, pati mga Myanmar, ganun din. Kasi po ganito, no? We admit, we have to improve it. Pero, remember, pag nakatapasan ng bansa natin, well, in a way, hindi natin concern. However, correct na Baka makabalik, sir. Oo, sana may sufficient. Pero kung first of all, kung walang direct flight, well, wala tayong direct flight sa Myanmar. Talagang Pero kailangan. sir, may direct flight tayo sa China at saka Vietnam. Nagtataka ko sa Vietnam kung saan sila nag-layover. Kasi Yun nga po eh. meron tayong direct flight. China, maraming syudad. So, not necessarily, kunyari, sigurado meron tayong straight flight to Guangzhou, di ba? To Xiamen, to Beijing, Opo. Macau, Hong Kong. Pero baka yung mga lugar nila, mga kailangan ng stopover. Pero, tulad ng sinabi ng Bureau of Immigration, di ba? We look into this kasi kaya naman kung hindi kakawin ng bansa nila. Pero, nais namin i-assure, wala tayong sinasadya at lalong hindi binabalik. Meaning, pinupulong pa natin siya, ayaw natin pakawalan. No. So, we have to improve that system. Tama po. We'll see what we can do. Pero ano magagawa mo kasi pag sinasakay ng aeroplano, kunyari may stopover sa Bangkok, papuntang Vietnam, papuntang Myanmar. Tapos doon na nakakalap pa ng mga takas. Paano yun? So maybe what we can do is to talk to these governments, suggestion, isipin ko lang na baka dapat sila mag-escort din. Opo. Kaya tigay-bahal nila, i-escort sila pa uwi. Kasi hindi naman pwede yung PNP mismo magsasama sa kanila. Once sinakay na natin, ano na tayo parang wala na sa jurisdiction natin. Pero sir, would you confirm po na nag-express ng concern yung China, Vietnam, o Myanmar din ho ba? Dahil po dun sa pagsasakay sa mga layover flight, kaya hindi nakakarating sa kanila yung dapat ma-deport sa kanila. Okay. What I can confirm is, may concern sila. Hindi nila sinabi dahil sa layover. Ang sabi lang nila, hindi lahat nakakabalik sa bansa nila. Kahit na nag-exit na ng Pilipinas. So, wala pang gumawa ng conclusion
na dahil sa layover. Pero mukhang ganun na, no? So, yeah, there's some concern. And we will have to, by the way, to fix this, no? Opo. So, ngayon, yung pag-uwi natin mga kababayan, meron yan escort. Yung, kunyari, dinarive galing Myanmar, papuntang bangko, papuntang Maysot, as Maysot, sisiguro doon ng Thailand na makakasakayan ng aeroplano pa uwi. In fact, chartered flight yan ng PAL, nakita mo natin, may mga opisyalis, no? So, mas sigurado to na, kasi alam naman natin, baka pagdating sa, merong sumubok nun yung Cambodia yata, Pilipino, nag-stop over Bangkok, sinubukan nilang Ay, Bakas. yun nga din ang tatanong ko nga pala, sir, kung ano ba itong ating mga nire-repatriate from Myanmar at iba pang bansa, meron ding tumatakas during layover. Okay, hindi ako magko-confirm or deny, pero sabihin ko lang na medyo common sa buong ASEAN to. Pero lately, pag nag-uwi tayo, sinisiguro natin one way lang para wala nang ganyan. Maganda pa nga po yung one way na yun. Wala nang layover. At walang layover, diretso na kung may Diretso direct na. flight naman diba? Oo. Well, kasi ganito kunyari, pag-usapan ng Myanmar. Ako mismo yung Myanmar. Opo. Paano ba ako pumunta doon, Opo. Sir, lumipat na ako ng Bangkok tapos nagpalit ng plane. Talagang ko yung mga kababayan. Talagang ko, bibigyan mo ticket tapos nasa stopover. Baka pag naghahanap ng parang lulusot. Remember, no visa required for Bangkok. Yeah. We will improve our system. Na lang pangako ko. Ayun. With that, sir, maraming salamat po sa mga paliwanag at Thank saka you, yun po Yusek. sa Salamat po. Ulitin ko po mga kababayan. Magpagpaloko. Ayun. Tama Ayun yun po. nga, inunahan na sir, Yun ang papaulit ko importante. sana papaulit ko nga yung reminder, sinabi na ni sir, wag magpaloko. Sir, salamat po. Thank you, Undersecretary. Ingat po kayo palagi. Salamat po. Yan po si Undersecretary Eduardo De Vega ng Department of Foreign Affairs. Magbabalik po ang Hilingan, walang pinoprotektahan.